Magandang gabi at maligayang pagdating sa aking munting sulok ng katahimikan. Dito, hinahayaan nating bumagal ang mundo, humupa ang ingay ng isip at pakinggan ang mga kwentong marahang umaakay sa atin patungo sa mahimbing na tulog. Kung ikaw ay bagong bisita sa channel na ito, inaanyayahan kitang mag-subscribe upang gabi-gabi ay may kwentong sasamahan ka sa iyong pahinga. Ngayon humanap ng komportabling pwesto, ipikit ang mga mata at hayaan ang sarili na magpahinga. Narito na ang kwento ngayong gabi. Ang bituing ayaw matulog. Sa isang napakatahimik na gabi, kung saan ang hangin ay marahang humahaplos sa mundo at ang mga dahon ay marunong nang magbulungan, may isang bituin sa langit na ayaw pang matulog. Hindi siya katulad ng ibang bituin na kapag sumapit ang gabi ay tahimik na lamang kumikislap, kontento na sa pagiging ilaw ng dilim. Ang bituing ito ay masyadong maraming iniisip. Habang ang buwan ay dahan-dahang umaakyat sa langit, habang ang mga ulap ay marahang naglalakbay, ang munting bituin ay nakapikit, ngunit gising pa rin ang kanyang isip. Bakit ba kailangang matulog? Mahina niyang tanong sa sarili. Napakarami ko pang gustong makita. Sa ibaba ng langit, may isang maliit na nayon na unti-unti nang nilalamon ng antok. Ang mga ilaw sa bahay isa-isang pinapatay. Ang mga aso'y humihikab. Ang mga pusa'y paikot-ikot bago humanap ng komportableng hihigaan. At ang mga tao, unti-unti nang pumapasok sa panaginip, ngunit ang bituin nakatingin pa rin sa mundo. Pinagmamasdan niya ang isang batang mahigpit na yakap ang unan, dahan-dahang humihinga, payapa ang mukha. Pinagmamasdan niya ang isang matandang nakahiga sa duyan, pinakikinggan ang awit ng kuliglig at hinahayaan ang alaala na magpahinga rin. Paano kaya sila nakakatulog ng ganoon lang? Bulong ng bituin. Sa di kalayuan, narinig niya ang mahinang tinig ng buwan. Bituin, malambing na tawag ng buwan, bakit gising ka pa? Lumingon ang bituin. Ang buwan ay maliwanag, ngunit hindi nakasisilaw. Tahimik, mapagpasensya. Hindi ko pa gustong matulog, sagot ng bituin. Pakiramdam ko may kailangan pa akong bantayan. Ngumiti ang buwan, ang ngiting marunong umunawa. Hindi lahat ng pagbabantay ay ginagawa ng gising, sabi niya. Minsan, mas maliwanag ang ilaw kapag marunong itong magpahinga. Tahimik ang bituin. Pinakinggan niya ang buwan, ngunit hindi pa rin niya maipikit ang sarili. Kaya nagpatuloy siya sa pagmamasid. Sa isang sulok ng nayon, may isang batang babae na takot matulog mag-isa. Mahigpit niyang hawak ang kumot, nakatingin sa kisame, hinahanap ang liwanag sa dilim. Napansin siya ng bituin, kaya't dahan-dahan, marahan, mas pinalambot ng bituin ang kanyang kislap. Hindi maliwanag, hindi bigla, sakto lang. Isang munting ilaw na parang yakap. Napansin iyon ng bata, ngumiti siya. Unti-unting bumagal ang kanyang paghinga. At sa tulong ng liwanag ng bituin, siya'y nakatulog. Natuwa ang bituin. Siguro, bulong niya sa sarili, kaya hindi pa ako inaantok dahil may kailangan pa ako. Ngunit lumipas ang oras. Isa-isang natulog ang lahat. Ang nayon ay lubog na sa katahimikan. Tahimik, payapa, parang mundo na humihinga ng dahan-dahan. At ang bituin, napagod. Hindi sa katawan, kundi sa liwanag. Napansin iyon ng hangin. Lumapit ito, marahang humaplos. Bituin, bulong ng hangin. Kahit ang liwanag ay napapagod din. Pero paano kung may manggailangan? Tanong ng bituin. Darating ang umaga, sagot ng hangin. At kapag umaga na, ang araw naman ang magbabantay. Sandaling natahimik ang bituin. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang sariling paghinga. Mabagal. Mahina, paulit-ulit, gaya ng mundo sa ibaba. At doon niya naintindihan, hindi pala kailangang laging gising para maging mahalaga. Minsan, ang pinakamagandang ilaw ay yaong marunong magpahinga para bukas ay muling magningning. Dahan-dahan, unti-unti, ipinikit ng bituin ang kanyang sarili. Hindi biglaan, hindi pilit. Habang siya ay nakapikit, ang kanyang liwanag ay hindi na kumikislap. Ito'y nagiging banayad, tahimik, parang panaginip. Sa mundo sa ibaba, ang mga tao'y mahimbing na natutulog.
ang mga puno ay nakatigil, ang hangin ay banayad. At sa langit, isang bituin ang natutong magpahinga. Kinabukasan, pagmulat ng araw, ang bituin ay muling magliliwanag. Mas malinaw, mas buo, mas payapa, dahil natutunan niya na ang pagtulog ay hindi paglimot, kundi paghahanda para muling magmahal, muling magbantay, at muling magbigay ng liwanag. At kung ngayong gabi, ikaw man ay nakikinig at medyo hirap pang makatulog, hayaan mong bumagal ang iyong paghinga. Hayaan mong pumikit ang iyong isip. Tulad ng bituin, okay lang magpahinga. Narito ang gabi, narito ang katahimikan, narito ang pahinga. Matulog ka na. At dito nagtatapos ang kwento ngayong gabi. Kung ikaw ay gising pa, hayaan mong manatili ang katahimikan. Kung ikaw na may inaantok na, hayaan mong tapusin ng gabi ang pagsasalaysay. Maraming salamat sa pakikinig at sa pagbibigay ng oras para sa iyong pahinga. Kung ang kwentong ito ay nakatulong sa iyong pagtulog o kahit saglit na kapayapaan lamang, maaari kang bumalik dito muli, gabi-gabi, kapag kailangan mo ng katahimikan. Huwag kalimutang mag-subscribe upang lagi kang may kwentong sasamahan ka bago matulog. Hanggang sa muli, sa susunod na gabi at sa susunod na kwento, mahimbing na tulog.